Good morning, mga kapatid, no? Nanadiri. Good morning. So, nagbabalik tayo dahil yung atuang tubiko ng mga nakaraang araw is about pa rin sa pagkain. Kung may naay mga pangutana ito, no? Na nilinis na kuno ang pagkain ng mga karumal-dumal na pagkain ayon daw sa Marcos 7:18 hanggang 9. No? Ako po na pamatutan na mali po ang aral na yun, no? Mali po ang aral niya. So ngayon, ang tatalakayin natin ngayon dahil meron ako dito may mga pangutana dito, mga kapatid, na galing dito kay Binatang Kristohanon. Ang pangalan niya may na siya ay Kenkin Rani, Kenkin Rani. Ang iya ingon niya, Tubagi, Buhat 10:15. Tapos Marcos 7:14 hanggang 23. O kana ang iyang request. Ipangutana na ako siya kung ano ang pangutana na ako sa iya ano ang paniniwala niya sa dalawang talatang kanyang ibinigay. Kaya sabi niya rito sa Buhat 10:15, medyo Bisaya niya siya ba? Pero kay wala man tayo Bisaya diri ang Biblia, minatay Tagalog ko rin. Para mas klaro yung mga nakikinig ng mga Tagalog, kahit Bisaya o Ilocano, at least mas okay yung Tagalog na ating gagamitin, no? Sabi niya dito, ang pananawon ni Pedro, ipakita sa Diyos ang tanang mananap. Mananap, mahugaw, niadto sa Israel, busa. May panlibat si Pedro, apan ang giingon sa anghel, ayaw isipa nga hugawa ang nahinduan na sa Diyos. Kung papansin natin, sasagutin natin yan mga kapatid, yung buhat, no? Sa Tagalog yan, gawa 10:15. So, sige, yan muna yung sagutin natin, no? Yung gawa 10:15, no? Sabi niya, tutusin, huwag daw ipalagay na marumi ang nilikha ng Diyos. Huwag ipalagay na marumi. So, simulan natin yan dito. Basahin natin ang gawa ng 10:15. Sabi niya dito sa gawa 10:15. Sabi niya, at muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. No? Sabi, at muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. No? Unang-una, ano nga ba itong nilinis ng Diyos? No? Ano nga ba itong nilinis ng Diyos? Kung papansinin natin, bago mapunta sa history ni Pedro, merong isang lalaki, no? Merong isang lalaki na nagngangalang Cornelio, no? So, pansinin natin kung sino yung tao na ito. Dito tayo sa gawa 10:1. At ang isang lalaki nga sa Caesarea na nagngangalang Cornelio, centurion ng pulutong na tinatawag sa pulutong Italiano. Ngayon, nakilala natin itong lalaki bilang isang si Cornelio. Bakit? Kung ating isip-isipin, bakit nasali si Cornelio sa history ni Pedro? Bakit nasali? Bakit nasali? Pansinin natin ang gawa 10:3-5. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng may oras na ikasyam na araw. Pumasok sa napatungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsasabi sa kanya, Cornelio. Sabi niya sa po, at siya'y pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. At ngayon, magsubok ka ng mga tao sa Jobe at ipagsama mo yaong Simon
na may pamagat na Pedro. No? Kung papansin natin, nagmula ang history ni Pedro doon sa kay Cornelio. No? Kay Cornelio. Ngayon, kung papansin natin, wala pa rin talagang koneksyon yung karne dito sa Gawa 10:15. Oh, balikan natin ang Gawa 10:15 ha. Oh. At muling dumating sa kanya ang tinig na ikalawa ang nilinis ng Diyos. Ay nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Kung papansin natin, kung sino mang nagsasabi, kung papansin natin ha, walang koneksyon yung karne sa talata, sa Gawa 10:15. Kung meron mang nagsasabi, sige, patunayan mo na ang karneng karumal-dumal ang binabanggit dito sa Gawa. Kahit basahin mo pa yan ang buo, wala kang magbabasa dyan. No? Sino ang tinutukoy dito? Karne ba? Basahin natin kung karne ba talaga ang tinutukoy dito. Sa Gawa 10 na 28 hanggang 29. O basahin natin. At sinabi niya sa kanya, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa at gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos. Ang sino mang tao'y huwag kong tatawagin marumi o karumal-dumal. Tao pala ito. Tao. Hindi hayop. Ay pastilan. Maling aral. O, na 29. Dahil din dito'y naparito akong, ano ba ito? Naparito akong hindi tumutol ng anuman na ako'y ipasundo. Itinatanong ko kung sa anong dahilan ipinasundo ninyo ako. Hindi po karne ang pinag-uusapan dito, kung hindi tao. Tao ang nilinis ng Panginoon dahil hindi sumasang-ayon ang mga Hudyo na makisama at lumapit sa ibang mga tao. Hindi. Kaya yan ang nilinis ng Panginoon. Yan ang nilinis, hindi hayop ang nilinis. O, hindi hayop ang mga karumal-dumal na nilinis ng Panginoon. Tao ang nilinis ng Panginoon. No? Kung papansinin natin, kay tao man ang tinukoy, di ba? Tao ang tinukoy. Ngayon, dahil tao ang tinukoy, pinatutuhanan pa ito ni Pedro. Dahil sa pangitain ni Pedro, may naay isang masisidlan na nagbaba na may naay mga mananap, na may naay mga hayop na karumal-dumal na pagkain. Ano nangyari? Hindi naman siya kumain eh. Kasi isa yung kalinghaga, simpulik. Hindi rin siya literal na nangyari. O? Kaya kung papansinin natin, ano ang natalastas ni Pedro? O ito. Ano ang natalastas ni Pedro? Ayon dito sa 34 ng Gawa 10. O, sabi dito, at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ay, basahin mo pa ito. Hindi niya binuka yung kanyang bibig para kumain ng karumal-dumal na pagkain. O? Ibinuka niya yung kanyang bibig upang makapagsalita na kanyang sasabihin, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kahit Hentel, kahit Hudyo, kahit na Amerikano, kahit na Pilipino, kahit na Indiano, hindi nagtatangi ang Diyos. Maitim ka man, maputi, ilaw o kayo makik. Wala, talastas ni Pedro na hindi nagtatangi ang Diyos. Hindi nagtatangi ng tao ang Diyos. Hindi siya nagtatanggi sa mga tao. O? Ngayon, dagdag pa. Sabi dito, dagdag niya pa sa Marcos 7:14 ng 23. Siya pa rin ang tanong nito. Si binatang Kristohano ng kanyang pangalan dire. Pero Ken, may nainik doon, Ken. Ngayon, Marcos 7 ng 14 hanggang 23 daw. Sabi ko, ano ang paniniwala niya dito? Sabi niya, ang sa Marcos 7:14, 23. Ingon siya dire. Dili ang magasulod sa bakba ang makahugaw sa tao. Kaya ang pagkaon, musulod man sa tiyan o dili man sa kasing-kasing.
Apan ang tinuod nga makahugaw sa tao mao ang magagula gikan sa ibang baba nga makapasipala sa Dios, no? Hindi daw sanhi ng pagkakasala ang pumapasok sa bibig, kundi ang sapagkat dumadaan lang ito sa daanan ng dumi, no? So ngayon, sige, tingnan natin ang Marcos. Tingnan natin ang Marcos. Marcos na. Tingnan natin ang Marcos na binanggit niya rito. Basahin natin ang 14 hanggang 23. Diba? Medyo mahaba-haba itong talata na ibigay mo. Sabi dito, at muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanya, pakinggan ninyo lahat. Ako at inyong unawain. Unawain. Sa 15, walang anumang nasa labas ng katawan ng tao na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya. Datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang mga kakahawa sa tao. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kanila ng kanyang mga alagad ang talinghaga. Isa itong talinghaga, ha? So, ibig sabihin, hindi po ito literal, symbolic, talinghaga. Simbolikan siya. Ngayon, at sinabi sa kanya, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip. Hindi ko baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa daong daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumabas sa tao, yaon ang hawa sa tao, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao lumalabas ang masasamang pag-iisip. Masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpapatay sa kapwa-tao, ang mga ngalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masasama, ang kapusungan, ang kabalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggali at nagkakahawa sa tao. Bakit? Pansinin natin. Kung papansinin natin yung 18, bakit sinabi ng Panginoon doon na ang pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa tao? Bakit? Bakit? Basahin natin. Kung ating papansinin, yung sinabi sa 18, bakit niya yung sinabi? Bakit niya yung sinabi? Kung hindi mo kasi babasahin yung buong Biblia, kung hindi mo kasi babasahin yung buong chapter, hindi mo talaga maiintindihan. Pero kung babasahin mo yung buong chapter, yung talagang kung saan siya nagsimula, kung hanggang sa katapusan niya, kung babasahin mo, doon mo maiintindihan. Pero kung babasahin mo lang isang talata, tapos nakinig mo lang doon kay Soriano, napakinggan mo lang doon kay Manalo, napakinggan mo lang doon kay may ganito-ganyan ng mga tao. Alam nyo, buti na lang, kahit hindi ko nabutan yung Soriano. Siguro, tulog pa ako, nandito siya, nangangaral. Ano pa? Ito, aklat na ito. Galing ito kay Brother Johnson L. Amican. Halos lahat ng tao kilala si Amican. Isang layman na Seventh-day Adventist na masigasig na mga ngaral. Ano ang sinasabi niya about dito kay Soriano? Sabi niya dito sa page 126. Kay Amican Johnson. Ano ang sabi niya about dito kay Soriano? Halos lahat ng sekta ay may pananampalataya. Ngayon ay walang pili sa kinakain. Kita mo yun? May naay pananampalataya pero wala nang pili sa pagkain. Yung iba kinakain, pati unggoy. Pero ito sinabi ni Amican, ito tingnan nyo. Hindi lang ito, tingnan mo. Dugo pa ito tingnan mo. Ang iba ay pati dugo, pwede na kainin. Ang iba naman, dugo lang ang bawal. Ang iba naman,
dugo at binigpig na lang. Kita mo yun, ang bawal. Ang iba naman kahit manok, bawal. Kung ito, niluto sa Jollibee, McDo, Inasal at iba pang mga fast food. Kita mo yun? O, sabi niya pa dito, dahil may halal ang nagtuturo ng ganito ay si Eli Soriano ng ADB. Tama yun? O ang dating daan. Dating daan na yun eh. Dito tayo sa bagong daan. Kung meron kayong dapat patunayan sa Biblia, itong Marcos 18, bakit niya ito sinabi? Bakit niya ito sinabi? Itong sinasabi niya dito at sinabi sa kanya, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip. Hindi ba baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawak sa kanya? Bakit niya ito sinabi? O, basahin natin ang Marcos na 7-3. O, bakit niya ito sinabi? At kanilang nakakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi sa makatuwid bagay, ang kamay na hindi hinugasan. Kasi, yung mga alaga, yung paniniwala ng mga eskriba at paniniwala ng mga Peresiyo, kailangan maghuhugas ka muna ng kamay bago ka kumain. Pero yung mga alagad, hindi naghugas ng kamay. Diretso dampot. Siyempre, ang una-una ng mga Peresiyo, kasi naghawak ito ng taiba, tapos naghawak doon sa tinapay, kaya naghanap tinapay. Nagtampot doon. Matingala siguro sila, kaya ayaw nila ng marumi. O? Na ayaw nilang hindi nabuhugas ng kamay ng tao bago kumain. Yan ang gustong tanggalin ng Panginoon dahil isa yang haka-haka at isa yang turo lang ng tao. Marami talagang tao talaga na mas susundin pa yung nilalang kaysa dun sa lumalang. Maraming ganyang tao eh. O ngayon, kung papansinin naman natin sa 19, no? Sana yun. Pansinin natin yung 19. Ngayon, napatunayan natin, bakit niya yung sinabi? Itong sa edit, bakit niya sinabi? Dahil sa mga maruruming pag-iisip ng mga Peresiyo at ng mga eskriba. Dahil ang paniniwala nila, yun yung gustong alisin ng Panginoon. At yun ang gustong walain ng Panginoon sapagkat maling aral yun. Yun ay isang turo ng tao. Dahil ang paniniwala nila, yung maruruming kamay, yun ang sinasabi ng Panginoon na nililinis niya na ang hindi pumapasok sa bibig ng tao ay hindi sanhi ng pagkakasala. O. Siyempre, meron kasi tinatawag na germs. O, germs. O ngayon, pag ginawakan mo yung isang pagkain na wala ka nang hugas na ng kamay, o, yan ang paniniwala ng ibang mga tao ngayon. Hindi mamamatay ang tao sa marumi. O, yan, hindi ha? Tandaan natin ha? Hindi mamamatay ang tao sa marumi. Kahit hindi ka na maghugas eh. Gusto mo, may mga taong nag-uuling sa bundok. O, ang kamay nila, grabing itim. Kasi nababalot na ng uling. O. Ngayon, kahit anong hugas nila doon, kahit anong sabon, hindi basta-basta matatanggal yun. Meron pa rin talagang matitirang itim. O germs ba yun? Bakat lang yun. Hindi talaga yun ano. Kaya mali maniniwala yung mga ganyang klase. No? Sa 19, puntahan natin yung 19 ng Marcos. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Bakit naman niya ito sinabi itong sa 19 na ito? Na nililinis niya na ang pagkain. O, puntahan naman natin yung Marcos ng 7. O, Marcos 7 na 6. O, 6 ha? 6 hanggang 9. Bakit niya ito sinabi? O, bakit niya ito sinabi? At sinabi niya sa kanya, mabuti ang pagkahulak ni Isaias tungkol sa iyong mga mapagpaimbabaw. Kita mo yun? Ayon sa nasusulat. Mapagpaimbabaw. Bakit? Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. O, diba? 7.
Katapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Turo ng tao. Ang turo ng Panginoon, huwag mong kakainin. Pero ang turo ng tao, pwede mo nang kainin. Kaya mabasa man ko diri sa Biblia, ayon diri sa Marcos. Pero ating isip-isipin ba, kung merong sinabi ang Panginoon na, eto Pedro, kumain ka, magtinig ka, sapagkat nililinis ko na ang lahat ng mga karumal-dumal na pagkain. Wala siyang pinangaral na gano'n, kapatid. Wala siyang pinangaral na gano'n. Yan ang pangaral ng tao. Kaya minsan, ang sinusunod, yung tao, imbis na yung lumalang, ang sinusunod na yung nilalang. Mali na mga aral ng mga ibang sekta na yan, na kumakain ng mga karumal-dumal. Gusto ng Panginoon, mapabuti yung mapabuti yung health mo, tapos ikaw, gusto mo sirain yung health ng iba. Mabuti pa nga yung doktor paniniwalaan nyo Mabuti pa yung doktor, paniniwalaan nyo. Pag sinabi ng doktor, huwag ka nang kakain ng baboy dahil highlad ka na. Yung maniniwala, sige, hindi na makain. Pero pag ang Diyos na ang nagsabi, hindi nyo paniniwalaan. Maling aral talaga yan. Kasi Biblia, symbolic ang Biblia, hindi literal. Pero mo si Pedro, kumain pa si Pedro. Panaginip yun Kahit ikaw kung managinip ka ng nakahanda, yan ang masasarap na pagkain, managinip ka, kumain ka. Ang tanong, pag-isip mo, nalasahan mo ba? Hindi mo nalasahan, kapatid. Panaginip yun. Kaya maling aral yung mga ganyang klase. Ngayon, balikan natin. Sanay, tingnan nyo, sanay. At sinabi niya sa kanya, totoo, itinakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga gaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Kita mo yun? Pinalikuran niyo yung kautusan ng Panginoon na huwag ninyong kakainin dahil gusto ninyo na tuloy-tuloy lang. Gusto ninyo lahat kakainin ninyo. Buti na lang yung lason hindi makain. Kaya kung makain yung lason, wala na. Hindi na talaga maklaro. Alam nyo, daghan kayo mga aklat din Kung basahon ko may naadri may naay aklat sa Baptist. May naay aklat sa Catholic. Daghan na kayo. Kaya kung papansinin natin, walang koneksyon ang sinasabi ninyo dito na pamatutan niyo daw ili ang magasulod sa bakba ang makahugaw sa tao. Kaya ang pagkaon nisulod man sa tiyan o dili man sa kasig-kasig, lahip po dili ni mao. Walay koneksyon ang karne diri sa Marcos na imong giingon, budbud. Pastilan. Walay koneksyon gini May naapa diri mga kaisunan May naapa diri nga isa pang nag-comment. Sino na dito? Dito natatawa ako tingnan. Sabi niya, mga pastor ng SDA, puro mga mangmang. Pastor ng SDA, mangmang? Pansinin mo. Ang SDA ba, malayo sa turo ni Kristo at ng Diyos Ama? Ang turo ng Diyos Ama, huwag mong kakainin. Ang turo ng SDA, huwag mong kakainin. Inisulot sa aral ng Diyos Ama. Sabi ni Kristo, ang kay Kristo naman, ingatan mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, ingatan. Hindi yung kung ano-anong pinapasok mo sa bibig mo. Hindi porket nabasa dito na hindi sanhin ng pagkakasala ang musulod sa bakba. Pakainin kita ng lason. Ayan ha. Tubag na ko na kay Binatang Kristohanon ang kanyang pangalan. Yan, nakalagay na yan sa ating ngayon, may isa pa diri ha. Dominic, itaas duna. Mga pastor ng SDA, puro mga mangmang siya diri. Mga mangmang daw ang pastor ng SDA. Sige. Para medyo maganda-ganda ang ating aral mga kapatid. Tingnan nyo ha.
paano magiging mangmang ang Seventh-day Adventist? Alam nyo, kung pamatutan lang sa Biblia, dili mangmang ulan tawa diri. Ayon dito sa Efeso 5 ng talatang 17 hanggang 18. O sabi dito ha, kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. Hindi nyo na sinusunod yung kalooban ng Diyos eh. Ang sinusunod nyo yung kalooban ng tao. Pag sinabi pa na Eli Soriano, pwede nang makain yung lason. Kakainin ninyo? Ay, hindi. Mali ang mga turok ng ibang mga ngayon. Sa ini, huwag kayong magsisipaglasing ng alak na pinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puskus ng Espiritu. Kita mo, gusto pa nga ng Panginoon na huwag tayong maglalasing. Naparito si Kristo hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin. Ano ang ginanap ni Kristo? Baka mamaya sabihin nyo, ang gaganapin lang ni Kristo na binabanggit doon, yung pagpako niya lang sa cross. Hindi lang yun, kapatid. Kasi kung yun lang, dapat hindi na siya nag-ministeryo. Kung yun lang ang kanyang gawain. Bumaba lang siya dito para magbayubay sa cross, ihalan niya kanyang buhay sa mga tao. Hindi lang yun ang kanyang ginawa. Nag-aral pa siya sa mga tao. Hindi siya nagsinungaling sa tao. Wala siyang turong kamalian. Lalo-lalo na ang kanyang mga lingkod na mga pastor ng Seventh-day Adventist. Kaya mali ang sinasabi mo na ang pastor ng Seventh-day Adventist ay mangmang. Kasi kung mangmang ang pastor ng Seventh-day Adventist, hindi na yan sila magsasalita pa, kapatid. Hindi na yan sila magsasalita kung mangmang. Tatahimik na yan. Tatahimik na lang yan. Hindi na yan sila magsasalita. Pero kay Tumot, ang mangmang, bobo yan eh. Ang mangmang, bobo. Walang alam. Tingnan nyo. Ito ang pinakamasakit na sinasabi ng Panginoon. 1 Corinto ng 14. Ito ha. Ito ang pinakamasakit na sinabi ng Panginoon. 1 Corinto ng 14:28. Datapwat kung ang sino man ay mangmang, ay mananatili siyang mangmang. Kita mo yun? Mangmang sa ating kapanahonan ngayon, bobo yan eh. Bobo, tanga. Yan ang ibig sabihin niya dito sa kapanahon natin ngayong Kristiyano. Bobo, mangmang, bobo, tanga. Ngayon, kaya, sinasabi ng Panginoon, kung sa kapanahonan talaga natin ito na sinasabi, ano yun, nakalagay ito, datapwat kung ang sino man ay bobo, ay mananatiling bobo. Buti na lang, ay mangmang sinabi, hindi talagang literal na bobo. Ang mangmang, walang alam sa Biblia. Ang mangmang, hindi marunong magpaliwanag sa Biblia. Yun ang mangmang. Pero kung marunong ka magpaliwanag ng Biblia, hindi ka mangmang, kapatid. Hindi ka mangmang. Kaya mali ang sinasabi mo, mga pastor ng SDA, puro mga mangmang. Sinasabi yan? Dominic, itaas Luna. Ngayon, ibababa kita. Itaas ka pala ha? Itaas Luna, ngayon ibababa kita. Ngayon wala na Soriano, magtanong ka kay Tamayo. Maraming salamat.